Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. Totoo kaya? Totoo ba itong deteriorating na daw ang kalusugan ni Pangulong Duterte? Kaya na-cancel yung pre-trial chamber. Totoo ba kabibig? Tapos, yan ang nirason ha, na Attorney Kaufman na hindi deteriorating daw ang kalusugan ni Pangulong Duterte. Sabi dito, tapos itong si Kaufman para yatang gusto ng luluhod sa harap ni BBM para ipauwi na si Pangulong Bongbong si Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos. So, humingi siya ng tulong na pauwiin na daw si Pangulong Duterte dito na daw sa Pilipinas gagawin ang kaso. O eto, nakasabi niya naman gawa-gawa ko istorya. Ito, o sinerch ko, ayan, yan. The defense sincerely hopes that the current administration will now let Rodrigo Duterte return home to face whatever judicial process is necessary. Ano ba to? Kinidnap si Pangulong Duterte, nilagay doon sa ICC, tapos papauwiin lang. Tapos sabihin, Duterte, dyan ka na lang magkaso-kaso sa bansa natin. Umaasa si Attorney Kaufman, ang defense counsel dating Pangulong Duterte, na papayagan na ni BBM na makabalik sa Pilipinas si PRRD upang doon na magpagaling. Ayon kay Atty. Kaufman, hindi raw akma at hindi nakakabuti sa kalusugan ng dating Pangulo ang kanyang kasalukuyang kulungan, lalo na't may iniinda itong mga sakit at mabilis mapagod dahil sa kanyang edad. Naniniwala rin ang abogado na mas makakabuti kung sa sariling bansa magpapatuloy ang proseso ng kanyang kaso sa ilalim ng International Criminal Court upang masiguro na nakatatanggap siya ng tamang astensyong medikal at mas komportableng kapaligiran habang hinaharap ang mga paratang laban sa kanya. O yan, kabibig. So, parang luluhod or parang nagmamakaawa si Atty. Kaufman kay BBM na BBM. Pauwiin mo na si Dingkong Oy. Diyan na lang siya lilitisin sa kanyang mga kaso. Mawa ka na naman sa matanda Oy. Yung health niya deteriorating na. 'Di ba? Hindi nakakatulong itong na-detain siya sa ICC. Mawa ka naman. O, mga ganun kabibig ba? What do you think kabibig? Tama lang ba itong statement ni Kaufman na parang nagmamakaawa, na parang gustong luluhod sa harap ni BBM at humihingi na, okay, surrender na kami, BBM, ikaw na ang powerful. Si Duterte, magsusurrender na sa'yo. Hindi na makikialam si Duterte sa'yo. Pauwiin mo lang. Ganun kabibig ba? Ay, eto pa kabibig ha. Ito yung video na kita ko kay Attorney Harry Roque. In-explain niya lahat-lahat na nangyari ngayon. Okay, so manood tayo ka Attorney Harry Roque ha, para malinawagan din tayo sa mga pangyayari. Di ba? Hindi yung kung ano-ano lang ang narinig natin. Okay. Ito na si Attorney Harry Roque ha, tungkol dito sa issue na ito. Okay. Well, alam niyo po, normally nagla-live ako sa aking mga spokes hour. Pero ngayon po, re-record ko dahil ayaw kong magkamali. Masaya lang po ang ating pag-uusapan ngayon. Bakit ba nakansela ang confirmation of charges ni Tatay Digong at ang dahilan na sinabi ng hukuman ay inability to stand trial? At ano na ang mangyayari matapos itong kanselasyon nito? Well, unang-una po, ang sabi ng hukuman talaga, unable to stand trial. Dalawa po yung inability na yan. Yan ay physical o di naman kaya mental. Now, kung physical, ang sabi naman po ni Kitty Duterte ngayon, mukhang malakas ang tatay niya. So, hindi po yan physical. Pero pag sinabi namang mental, hindi naman po ibig sabihin yan na wala na sa tamang pag-iisip si Tatay Digong. Siya'y 80 anyos at alam naman natin na kapag 80 anyos ka na, medyo limot-limot ka na. At kapag ikaw ay limot-limot na, hindi mo talaga maintindihan kung ano yung mga paratang sa'yo at hindi ka talaga magkakaroon ng pagkakataon na depensahan ang iyong sarili. So isipin na lang po natin, hindi po yan physical na kapansanan, hindi po yan mental na kapansanan, kung hindi talagang limitasyon dahil nga po sa edad ni Tatay Digong na 80. At sino ba naman ang 80 na hindi na nagiging limot-limot? Siyempre, yung pagiging limot-limot, nakaka-apekto rin yan dun sa kanyang
pagkakaintindi ng mga paratang laban sa kanya at kung ano yung mga depensa na po pwede niyang gamitin, no? Para mapatunayan na hindi siya nagkakasala. Now, ang tanong, saan na tayo patungo matapos ito? Well, ang sabi po ng hukuman, hindi sila mag-i-schedule hanggang hindi maresolba yung mga iba pang mga pending motions na nakabinbin at mukhang hindi sila makakapag tuloy ng pagbibista ng confirmation of charges kung talagang wala sa tamang kakayahan ang Tatay Digong na harapin ang mga paratang sa kanya. Nag-issue rin ng statement itong si Kaufman, ang lead counsel, at inulit niya sa pangatlong pagkakataon na ang dahilan kaya hindi nga siya po pwedeng humarap sa kanyang paglilitis ay totoo. Yan ay napatunayan na gamit ang siyensya at mga dalubhasa. So, pinasisinungalingan niya yung mga paratang ng mga biktima na umiiwas lang sa paglilitis si Tatay Digong at inulit niya na yung pagkakabalik ni Tatay Digong sa pamamagitan ng interim release ay nakasalalay sa kasunduan sa gobyerno ni Marcos. Now, pangatlong beses na po ito na sinabi ni Attorney Kaufman na talagang ang kalayaan ni Tatay Digong ay nakasalalay sa mga Marcoses. Alam niyo na naman po ang aking paninindigan dyan. Naniniwala po ako na unang-una ang problema ang gumawa ay ang mga Marcoses. So sa tingin ko po, hindi para bigyan ng solusyon ng mga Marcoses ang kapalaran ni Tatay Digong. Talaga pong pinadala nila siya sa dahig dahil nais nilang matanggal ang malaking tinik sa kanilang kagustuhan na manatili sa kapangyarihan forever and ever. Isang bagay na kamuntik na nagawa ng kanyang ama na antala lamang dahil nga sa People Power 1 na ginagaya ngayon sa iba't ibang parte ng daigdig, ginaya sa Eastern Europe, ngayon ginagaya sa Indonesia at iba pang mga lugar. Pero ang tanong, talaga bang wala ng ibang solusyon para mapalaya si Tatay Digong? Well, unang-una po lilinawin ko. Bagamat galit na galit sa akin si Kaufman, naintindihan ko ang kanyang kalagayan ngayon. Limitado ang kanyang options. Bakit? Kasi po itong inability to stand trial, malabo po. Walang sinasabi ang ICC Rome Statute kung itong inability nito ay maging permanente. Ang remedyo kapag merong inability to stand trial, panandalian, hindi itutuloy ang paglilitis hanggang magkaroon na ng kapasidad ang akusado na depensahan ng kanyang sarili sa isang paglilitis. Paano kung permanente na yung inability to stand trial? Alam naman natin na kapag limot-limot, dahil nga sa katandaan, hindi na po maibabalik yan. Wala pong gamot dyan. So, paano nang mangyayari? Ito po talaga ang problema. Dahil sa Rome Statute mismo, walang nakasaad kung anong mangyayari kung permanente na yung inability to stand trial. Kaya nga po, siguro minabuti ni Kaufman na ang solusyon na lang talaga ay interim release. At ang mabuti naman pong balita dahil dito sa desisyon ng korte na unable to stand trial si Tatay Digong, 100% tingin ko mabibigyan na siya ng interim release. Ulitin ko po dahil nagkaroon na ng conclusion ng hukuman na unable to stand trial itong si Tatay Digong, 100% pwede siya mabigyan ng interim release. Ang tanong, saan? Siyempre, yan po ay sa isang lugar na kasapi pa rin ng ICC na merong obligasyon yung bansa na tatanggap sa kanya na tumupad sa mga kondisyones na sasabihin ng korte para sa interim release. Ibig sabihin po, under the ordinary course of events, hindi po pwede sa Pilipinas yan. Dahil hindi na nga tayo naging miyembro ng ICC mula pa nung panahon na bumitiw nga tayo sa panahon pa ni Tatay Digong. Ang pwede lang pong mangyari ay kung papayag talaga ang Marcos administration na tanggapin si Tatay Digong by way of interim release at kung papayag ang hukuman. Kasi nga po, wala nang basihan para makipag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas ICC.
Bagamat na lamang kung itutuloy talaga yung plano ni Marcos Jr. na sumapi muli at maging miyembro muli ng ICC. In which case, pwede talaga na magkaroon ng interim release. Pero talaga ba kung ang pagpayag na lang ng mga Marcoses ang tanging pag-asa para makauwi si Tatay Digong? Well, sa akin po, unang-una, wag naman po sana. Dahil sila nga ang gumawa ng problema, ayaw ko naman na sila rin ang magbibigay ng solusyon, bagamat yan ang sinasabi ni Amy Marcos. Dahil ang kapatid niya napakulong, siya naman daw ang gagawa ng paraan para mapalaya si Tatay Digong. Sinabi ko na rin na siguro ang pagkakakilala ko kay Tatay Digong, kahit ang katumbas niyan ay kalayaan niya o pagbabalik sa Pilipinas, baka mahirap matanggap ni Tatay Digong yung paghingi ng pabor para magkaroon ng utang na loob sa mga Marcoses, yung kanyang pagkakabalik sa kanyang lupang Sinilangan, lalong-lalo na sa Davao. Pwede talaga, pwede. So meron pa bang mga ibang pamamaraan para mapalaya si Tatay Digong? Samantalang, gaya ng aking sinabi, tahimik ang Rome Statute kung yung inability to stand trial ay maging permanente. Ang aking paninindigan, meron po. Totoo po, naghihimasok ako ngayon. Aminado ako naghihimasok. Pero paghihimasok ko naman po kasi ay dahil, number one, naniniwala po ako sa liderato ni Tatay Digong. Naging tapat ako maglingkod sa kanya at naniniwala po ako na kaya mahal na mahal si Tatay Digong ay hindi lang dahil siya sa kanyang personalidad, kung hindi pinakita niya ang isang liderato na nagbibigay solusyon sa problema ng taong bayan. Ibig sabihin, itong aking mga mungkahi naman po ay dahil na rin sa aking pagmamahal, pagrerespeto at pagnanais na mapalaya rin si Tatay Digong. Ako naman po ay nagsabi na, kung ako naman po ay nag-propose ng domestic legal remedy, hindi po yung paghihimasok doon sa ICC dahil minsan hindi ko talaga pinakailaman si Kaufman doon sa kanyang ICC. Ngayon lang po ako magbibigay ng mungkahi. At wag naman po sana masamain dahil na naging solusyon ni Kaufman talagang makipagkasundo sa mga Marcoses para tanggapin si Tatay Digong by way of interim release sa ICC. Pwede po yan, kaya nga lang po, hindi naman garantyado na papayag din ng hukuman, una. Pangalawa, bagamat sinasabi natin na baka limot-limot na si Tatay Digong, alam ko po kung siya ay hindi limot-limot pa at talagang maninindigan, hindi po siya papayag na magkaroon ng utang na loob sa mga Marcoses. So ano po ang aking solusyon? Well, nakasaad din po yan sa Rome Statute, no? Magsasalamin po ako. Now, nakasaad po kasi sa Rome Statute talaga na itong inability na humarap sa paglilitis ay dahilan para talagang matigil ang paglilitis. Okay? Now, ang tanong, paano nga kapag ang inability to stand trial ay permanente? Ibig ba sabihin yon forever na siyang nakakulong o di naman kaya forever siyang naka-interim release sa ibang bansa? Kasi po pwedeng mangyari po yan kay Tatay Digong, may interim release either sa France, sa Belgium, sa Netherlands o sa Japan. Pero siyempre, hindi yan ang gusto ni Tatay Digong. Gusto niya makauwi sa Pilipinas. True. Miss na niya ang Pilipinas. Ang aking mungkahi, subukan lamang na ipadismiss na ang kaso. Ipadismiss na dahil nga walang kakayahan si Tatay Digong para tumayo at depensahan ng sarili niya sa isang paglilitis. Correct. Posible. Sinabi ko na nga kanina, walang ganyang provision sa Rome Statute. So saan natin iaangkulo yung ating motion para ma-dismiss na, no? Well, alam niyo kasi hindi gaya ng Batas Pilipinas na kapag wala na sa tamang pag-iisip ang isang akusado, pwede na ma-dismiss ang kaso. Walang ganyang provision sa ICC Rome Statute. Ang pwede lang, masuspend. O di naman kaya, ma-archive. Pero patuloy pa rin ang kaso, hindi ma-dismiss at ang akusado either naka-interim release or nakakulong. In fact, sa Tribunal for Rwanda, meron pong isang tao na talagang wala na sa tamang pag-iisip dahil napakatanda na rin, nandun lang siya sa kulungan kasama ni Tatay Digong. Walang nangyayari sa kanya.